Kung gusto mong manatiling marangal ang pangalan ng asawa mo at ang kinabukasan ng anak mo, pirmahan mo ang confession letter na ito. Ang mga boses ni Doña Salvacion ay kasing lamig ng bakal na nakadikit sa kanyang sentido. Sa gitna ng maingay na pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng Alcantara Construction, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Trina. Ang mga dekorasyong ginto at ang malalaking chandelier sa bulwagan ay tila naging mga matatalim na sandata na nakatutok sa kanya. Hawak ni Trina ang isang basong tubig, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng malakas hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtataksil na nakikita niya ngayon sa malaking screen. Doon sa harap ng daan-daang bisita investor at mga reporter nakapaskil ang mga pekeng dokumento na nagpaparatang sa kanya ng paglustay ng 180 milyong piso. Sa tabi ni Leandro ang kanyang asawa nakatayo si Carmela. Ang kamay ni Carmela ay nakapatong sa braso ni Leandro, isang hawak na puno ng pag-aari at kalapastanganan. Nakita ni Trina ang kanyang sariling asawa na tumungo sa mikropono, ang kanyang mukha ay puno ng huwad na lungkot, habang si Pilar ang kanyang 16 na taong gulang na anak ay umiiyak sa bisig ni Carmela. Napako ang tingin ni Trina sa kanyang anak. Si Pilar na inaruga niya si Pilar na binuo niya sa kanyang sinapunpuna, ay tila kinamumuhian siya. Ang bawat patak ng luha ng bata ay isang latay sa kanyang puso. Pirmahan mo na Trina, bulong ni Leandro sa kanyang tenga. Ang kanyang hininga ay amoy alak at kasinungalingan. Dito lang tayo makakalabas ng ligtas. Huwag mong ipahiya ang pamilya ko. Hindi sumigaw si Trina. Hindi siya nagmakaawa. Ang kanyang lalamunan ay parang nilalamanan ng durog na salamin at ang bawat paghinga ay masakit. Dahan-dahan niyang inilapag ang basong hawak sa mesang katabi. Ang tunog ng kristal na dumampi sa marmol ay tila isang malakas na pagputok sa katahimikan ng kanyang pagkatao. Dinala niya ang kanyang mga daliri sa dokumento, ang papel na magbabaon sa kanya sa hukay ng kahihiyan. Sa bawat titik na isinulat niya ng kanyang pangalan, naramdaman niya ang unti-unting pagkamatay ng babaeng dati ay naniniwala sa pamilya at pagmamahalan. Magaling tanwika ni Doña Salvacion kinuha ang papel na may halong pandidiri. Ngayon sumama ka sa amin. Ilalayo ka namin sa syudad para hindi na lumala ang eskandalo. Sumakay sila sa sasakyan sa ilalim ng malakas na ulan. Sa loob, walang nagsalita. Tanging ang ugong ng makina at ang hampas ng ulan sa bintana ang bumabasag sa katahimikan. Nang huminto ang sasakyan sa gilid ng madilim at matarik na bangin sa Batangas, ang puso ni Trina ay tila isang ibong nababakuran. Bago pa man siya makapagsalita, hinila ni Carmela ang singsing na ginto mula sa kanyang daliri, ang singsing na sumisimbolo sa 10 taon nilang pagsasama ni Leandro. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Trina, isang bulong na halos tangayin ng hangin. Lumapit si Leandro, ang kanyang mukha ay blanko, walang bakas ng pagmamahal na dati ay kanyang ipinangako. Ang pagkamatay mo dahil sa kahihiyan ay mas madaling ipaliwanag kaysa sa pananatili mong buhay, Trina. Hindi ka na kailangan ng pamilyang ito. Bago pa man siya makapiglas ang malalakas na kamay, ang tumulak sa kanya patungo sa kawalan. Ang huling nakita ni Trina ay ang blankong mukha ni Leandro at ang malamig na mga mata ni Carmela sa ilalim ng kidlat. Habang bumabagsak siya sa dilim, ang tanging tanong na naglaro sa kanyang isipan ay hindi kung paano siya mamamatay, kundi kung paano niya mapapatawad ang sarili sa pagkakamaling ituring na pamilya ang mga halimaw na ito. Ang hangin sa ilalim ng bangin ay puno ng amoy ng basang lupa at dagat. Hindi ito ang hangin ng isang buhay na tao. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang tanging naramdaman ni Trina ay ang kawalan ng timbang at ang marahas na paghampas ng mga sanga ng puno sa kanyang balikat bago siya tuluyang bumagsak sa isang tumpok ng mga malalambot na halaman at putik. Hindi siya namatay. Ang sasakyang inihulog nila ay naiwan sa isang mabatong ledge ilang metro sa itaas, samantalang siya ay tumalsik palabas bago pa man ito lumundag sa kailaliman. Ang sakit ay hindi isang sugat lamang. Ito ay isang apoy na bumabalot sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Ang bawat paghinga niya ay punong-puno ng dugo at alat. Sa gitna ng dilim, pinilit niyang idilat ang kanyang mga mata. Ang tanging nakikita niya ay ang mga anino ng mga puno na tila mga kamay na nais siyang hatakin pabalik sa impyerno. Lumipas ang mga oras o marahil mga araw, hindi na niya matukoy.
Ang malay ni Trina ay parang alon pabalik-balik pasulpot-sulpot. Hanggang sa isang umaga ang liwanag ng araw na tumatama sa kanyang mukha ang gumising sa kanya. Hindi siya nasa sementeryo. Nakahiga siya sa isang banig na gawa sa dayami sa loob ng isang maliit na kubo. Ang amoy ng tuyong isda at asin ay humahalo sa amoy ng mga halamang gamot na nakadikit sa kanyang noo. Isang matandang mangingisda ang pumasok ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon. Nang makita nitong gising na si Trina, mabilis itong kumuha ng isang basong tubig na may halong pulot. Nahanap ka namin sa gilid ng dalampasigan, wika ng matanda, ang boses ay paos, ngunit puno ng awa. Akala namin ay wala ka ng buhay. Pinilit ni Trina na bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay tila isang sirang orasan na hindi na maikabit ang mga pyesa. Sa isang maliit na radyong transistor sa tabi ng mesa, narinig niya ang isang balita na nagpabagsak sa natitira pang lakas ng kanyang loob. Ang balita tungkol sa pagpapatiwakal ni Trinidad Marquez Alcantara, ang asawa ng bilyonaryong si Leandro Alcantara, ay nagdulot ng kalungkutan sa maraming sektor. Ayon sa ulat, hindi kinaya ng ginang ang kahihiyan matapos mapatunayang sangkot siya sa malawakang paglustay ng pondo ng kumpanya. Ang inuboses ng reporter ay matinis at puno ng panghuhusga. Sa pandinig ni Trina, ito ay parang pagpukpok ng pako sa kanyang kabaong. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng oras na inilaan niya para sa kumpanya, ang lahat ng pagod para maitaguyod ang kinabukasan ni Pilar, lahat iyon ay binaliktad ng isang iglap. Pumasok sa kubo ang isang babaeng nakasuot ng formal na damit, ang kanyang tindig ay matuwid at ang kanyang mga mata ay parang agila na sumusuri sa bawat sulok ng silid. Siya si Lucila Villarreal Fuentebella. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Trina, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang babaeng ito na may hawak ng susi sa kanyang kaligtasan. Nakikita mo ba ang iyong sarili sa salamin, Trinidad? Tanong ni Lucila habang inilalapag ang isang pahayagan sa harap niya. Sa unang pahina ay ang mukha ni Trina na may caption na "Ang taksil na asawa." Ang tingin nila sa iyo ay isang bangkay na duwag. Pero sa mata ko, ikaw ay isang pagkakataon. Pinilit ni Trina na tumingin sa babae, bagamat ang bawat paggalaw ng kanyang leeg ay parang tinutusok ng libong karayom. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng lambot ngayon ay naglalagablab sa isang bagong uri ng apoy. "Bakit mo ako tinulungan?" Tanong ni Trina. Ang kanyang boses ay garalgal ngunit may diin. "Dahil ang mga Alcantara ay may utang sa akin na hindi kayang bayaran ng pera," tugon ni Lucila nang may malamig na ngiti. "At kailangan ko ng isang taong tulad mo, isang taong marunong magmahal ng higit sa sarili para sirain ang pamilyang walang alam gawin kundi ang manira ng buhay." Napatingin si Trina sa kanyang mga kamay na puno ng peklat. Hindi na ito ang mga kamay ng asawang mapagkalinga. Ito ay mga kamay na handang humawak ng espada. Sa labas narinig niya ang hampas ng alon sa dalampasigan, ang tunog ng pagbabago. Alam niya mula sa sandaling ito ang Trinidad na mahina ay tuluyan ng nalibing sa ilalim ng bangin. Ang babaeng natitira ay handa ng maging bagyo. Ang bawat araw sa loob ng villa ni Lucila sa Laguna ay isang matinding labanan sa pagitan ng nakaraan at ng hinaharap. Sa loob ng 6 na buwan, ang katawan ni Trina ay dumaan sa paulit-ulit na operasyon at rehabilitasyon. Ang mga sirang buto ay muling nabuo at ang mga pilat sa kanyang balikat at mukha ay unti-unting kumupas, bagamat ang mga ito ay nananatiling mga paalala ng gabing hindi niya kailanman malilimutan. Hindi na siya ang Trina na laging nakatungo at nagtatago sa likod ng anino ni Leandro. Sa harap ng salamin, pinagmamasdan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang buhok na dati ay mahaba at nakatali sa isang simpleng estilo ay gupit na ngayon ng maikli at may talim. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-asa ay naging kasing lalim at kasing lamig ng karagatan. Ang pangalan na Trinidad Marquez Alcantara ay patay na. Wika ni Lucila habang inilalapag sa mesa ang isang makapal na folder ng mga legal na dokumento. "Kung babalik ka sa Manila gamit ang pangalang iyan, asahan mong sa kulungan o sa libingan ka ulit pupulutin." Binuksan ni Trina ang folder. Ang laman nito ay ang kanyang bagong pagkakakilanlan, Trinidad Villarreal Marquez. Gamit ang mga lumang dokumento ng kanyang ina na itinago ni Lucila at ang pagpapatunay ng pagmamay-ari sa mga ari-arian ng pamilya Villarreal na matagal nang inakalang nawala siya,
ay muling isinilang bilang isang taong may kapangyarihang hindi kayang baliwalain ng sinuman. Ang pamilya Villarreal ay may mga bahagi sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa, kabilang ang mga supplier ng bakal na ginagamit ng Alcantara Construction. Paliwanag ni Lucila, ang boses ay puno ng kalkuladong plano. Sa sandaling lumitaw ka bilang isa sa mga pangunahing shareholder, hindi ka na lang isang byuda na walang boses. Ikaw na ang magiging predator. Kinuha ni Trina ang ballpen. Ang pirma na dati ay ginagamit niya para aprubahan ang mga sweldo ng mga trabahador na ninakawan ni Leandro ngayon ay gagamitin niya upang bawiin ang lahat. Sa bawat kurba ng titik sa papel, nararamdaman niya ang pagdaloy ng enerhiya sa kanyang mga ugat. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera o negosyo. Ito ay tungkol sa katarungan na matagal na ipinagkait sa kanya. Habang naglalakad siya sa balkonahe ng villa, pinagmamasdan ng paglubog ng araw na isip niya si Pilar. Ang kanyang anak ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit ito rin ang pinakamabigat na tanikala sa kanyang puso. Patawarin mo ako, anak, ma. Bulong niya sa hangin. Kailangan kong maging halimaw sa mata ng mundo para muling maging ina sa iyong paningin. Hindi na siya ang asawang naghihintay ng tawag sa telepono. Hindi na siya ang babaeng nagtitiyaga sa bawat kasinungalingan ng kanyang asawa. Ang Trinidad na humaharap ngayon sa abot tanaw ay handa ng maging bagyo. Ang kanyang boses na dati ay mahina ay magiging isang sigaw na yayanig sa pundasyon ng imperyo ni Leandro. Sa kabilang dulo ng linya ng kanyang isipan, naririnig niya ang mga boses ni Leandro Carmela at Doña Salvacion. Akala nila ay nalibing na nila ang katotohanan kasama ng kanyang katawan sa ilalim ng bangin. Hindi nila alam na ang bawat patak ng ulan noong gabing iyon ay nagsilbing binhi ng kanyang pagbabalik. Humarap si Trina kay Lucila. Handa na ako. Hindi ko kailangan ng awa. Ang kailangan ko ay ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga utang ng Alcantara Construction. Ang ngiti ni Lucila ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang paalala na sa larong ito, walang tunay na kaibigan. Ngunit para kay Trina, hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang misyon. Ang pagbabalik ng isang reyna na tinanggalan ng corona ay magiging mas malupit kaysa sa anumang digmaan. Ang hangin sa loob ng hotel sa Makati ay amoy mamahaling pabango at peking ngiti. Ito ang lugar kung saan ginanap ang anibersaryo ng Alcantara Construction 6 na buwan ang nakalilipas ang gabi ng kanyang pagkamatay. Ngayon muling tumapak si Trina sa lobby, suot ang isang dark, emerald dress na bumabagay sa kanyang bagong tindig. Walang sino mang makakakilala sa kanya. Ang dati ay mahiyain at laging nakayuko ngayon ay humahakbang na may awtoridad na tila pag-aari niya ang bawat tile sa sahig. Sa isang sulok ng lounge nakaupo si Aling Bining. Ang babaeng dati ay paboritong bayaran ni Carmela para ikalat ang mga chismis tungkol sa kanya ngayon, ay nakatutok pa rin sa kanyang cellphone, abala sa pag-update ng kanyang social media tungkol sa nalalapit na engagement party ni Leandro at Carmela. Umupo si Trina sa harap ni Bining. Ang reporter ay hindi man lang tumingala abala sa pag-aayos ng kanyang ring light. Magkano ang bayad nila sa iyo ngayon para sa engagement party? Tanong ni Trina. Ang boses niya ay malinaw, puno ng lamig na nagpapatigil sa bawat nakakarinig. Napatingin si Bining, ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagtataka. Sino ka? At bakit mo tinatanong yan? Wala kang pakialam sa trabaho ko. May pakialam ako, tirhag-at. Sagot ni Trina habang dahan-dahang inilalabas ang isang tablet mula sa kanyang bag. Ipinakita niya rito ang isang folder na naglalaman ng mga transaksyon ng mga offshore accounts na konektado sa mga peking balita ni Bining. Alam ko ang bawat transaction, Bining. Alam ko kung paano ka binayaran ni Carmela para tawagin akong makasalanan. Sa mata ng batas, hindi lang si Carmela ang may sala. Ikaw na tumulong sa pagkakalat ng kasinungalingan ay may pananagutan din. Namutla si Bining. Ang kanyang telepono ay halos mahulog mula sa kanyang kamay. Sino ka ba talaga? Huwag mo akong takutin. Ako ang taong kayang magpabagsak sa iyo kasama nila? O ang taong kayang magbigay sa iyo ng eksklusibong balita na magpapasikat sa iyo ng higit pa sa kahit anong chismis? Wika ni Trina. Piliin mo. Hindi pa man nakakasagot si Bining, isang pamilyar na boses ang bumasag sa tensyon. Mula sa elevator lumabas si Doña Salvacion. Ang matandang babae ay nakasuot ng mga alahas na kumikinang sa ilalim ng ilaw, ang kanyang mukha
ay puno ng kapalaluan na hindi nagbago sa paglipas ng panahon. Kasunod niya si Leandro na humahalakak habang may kausap sa cellphone. Tumibay ang pagkakahawak ni Trina sa kanyang baso. Nararamdaman niya ang bilis ng pintig ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Sa loob ng ilang metro, ang mga taong sumira sa kanyang buhay ay masaya kampante at walang kamalay-malay na ang kanilang hinaharap ay nasa kamay na ng babaeng kanilang itinapon. Dumaan ang grupo ni Doña Salvacion sa tabi ng mesa nila. Huminto ang matanda tila may kakaibang naramdaman. Tumingin siya sa direksyon ni Trina. Ang mga mata ni Doña Salvacion ay sumuri sa bawat linya ng mukha ni Trina mula sa buhok hanggang sa mga paa. Nakita mo ba ang babaeng iyon, Leandro? Tanong ng matanda ang boses ay sapat lang para marinig ng mga nasa malapit. May kamukha siya, pero imposible. Ang babaeng iyon ay matagal nang nakalibing. Tumawa lang si Leandro at hindi man lang lumingon. Masyado kang maraming iniisip, ma. Tara na, naghihintay na ang mga investor. Pinanood ni Trina ang paglakad nila palayo. Ang bawat hakbang nila ay tunog ng kawalang katarungan. Pero habang papalayo ang mga ito, naramdaman ni Trina ang isang matamis na tagumpay sa kanyang kalooban. Ito ang unang pagkakataon na tumingin siya sa mga mata ng kanyang mga kaaway at hindi sila nakakita ng banta kundi isang biktima na hindi nila kayang kilalanin. Ano ang desisyon mo, Binding Paramount? Tanong ni Trina nang hindi inaalis ang tingin sa mga papalayong biktima. Gusto mo bang maging saksi ng katotohanan o kasama sa hukay ng mga Alcantara? Binding na nanginginig na ay tumango ng dahan-dahan. Ang unang piraso ng puzzle ay nasa kamay na niya. Ang opisina ni Leandro ay amoy tabako at mamahaling leather, isang silid na dati ay madalas puntahan ni Trina para magbigay ng mga ulat pinansyal. Ngayon nakatayo si Trina sa labas ng pintong salamin, pinagmamasdan ng kanyang asawa na abala sa pakikipag-usap sa telepono. Sa tabi nito nakaupo si Carmela na abala sa pag-ayos ng mga dokumentong may kinalaman sa mga peking proyekto. Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa ng audit report na, wika ni Leandro, ang boses ay puno ng pagmamataas. Hindi na muling gagulo ang multo ng asawa ko. Ang mga shareholder ay naniniwala na sa atin at ang kumpanya ay nasa ilalim na ng kontrol natin. Tumawa si Carmela, isang tawang puno ng lason. Trina was always too weak. She was just a bridge for us to cross, and now that we're on the other side, she's forgotten. Sa labas ang mga kamao ni Trina ay nakatikom ng mahigpit. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig ay isang patalim na humahawi sa kanyang sugat. Ngunit hindi siya pumasok. Hindi pa ito ang oras. Sa halip tumalikod siya at naglakad patungo sa conference hall kung saan gaganapin ang pagpupulong ng mga board members. Doon hinihintay siya ng isang lihim na alyado, ang tagapamahala ng mga utang ng Alcantara. Pagpasok ni Trina sa loob ng conference hall, bumaling sa kanya ang lahat ng mata. Hindi siya ang babaeng laging nag-aayos ng kape o naglalagay ng mga folder. Siya si Trinidad Villarreal Marquez. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at ang kanyang presensya ay nagpatahimik sa ingay ng mga nagtatalong investors. Magandang umaga, wika ni Trina. Ang boses niya ay mahinahon pero may bigat na nagpatigil sa lahat. Ako ang kinatawan ng Qui Villarreal. Narito ako upang pag-usapan ang mga utang na kasalukuyang kinakaharap ng Alcantara Construction. Si Doña Salvacion na nasa dulo ng mahabang mesa ay biglang nanigas. Tinitigan niya si Trina nang matalim ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang bakas ng pagkakakilanlan. Villarreal, ang pamilyang Villarreal ay matagal nang walang kinalaman sa ating mga negosyo. Nagbago ang mga bagay, Doña Salvacion, sagot ni Trina habang dahan-dahang inilalapag ang isang dokumento sa mesa. Ang mga utang na ito ay hindi na pag-aari ng bangko. Ang Qui Villarreal ang bumili sa lahat ng inyong mga liabilities. Sa madaling salita, ang bawat desisyon sa kumpanyang ito ay dadaan na sa akin. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat, halos hindi na makahinga ang sinumang naroon. Si Leandro na pumasok sa silid, kasama si Carmela ay natigilan nang makita ang babaeng nakatayo sa dulo ng mesa. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas sa pagkabigla. Sino ka? Tanong ni Leandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Anong karapatan mong pumasok dito? Tumingin si Trina sa mga mata ni Leandro. Sa loob ng ilang segundong iyon, nakita niya ang takot sa lalaking dati
ay itinuring niyang mundo. Hindi niya kailangang sumigaw. Hindi niya kailangang magalit. Ang simpleng pagtayo niya doon, bilang isang taong may kapangyarihan ay sapat na para gumuho ang kanilang mundo. Karapatan ko ang karapatan ko ay nakasulat sa bawat sentimong ninakaw ninyo wika ni Trina. At asahan ninyo hindi lang ito ang unang pagkakataon na magkikita tayo. Ito ay simula pa lamang ng pagtutuos. Lumabas si Trina sa silid ng hindi lumingon, iniwan ang mga Alcantara na nakatulala sa isang dagat ng mga dokumento na magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Sa labas ng pintuan, huminga siya ng malalim. Ang hangin ay hindi na amoy tabako o takot. Ito ay amoy ng katarungan. Paglabas ni Trina sa conference hall, naramdaman niya ang matinding pagod sa kanyang mga binti, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang likod. Alam niyang ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng tingin ng mga tauhan ni Leandro. Hindi siya lumingon. Sa halip, dumiretso siya sa elevator at pinindot ang button para sa basement parking. Pagkapasok niya sa loob ng kanyang kotse, doon lamang niya hinayaan ang kanyang sarili na huminga ng malalim. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nanginginig sa matinding emotion. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng kailangang pigilan. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Leandro, isang takot na hindi lang bunga ng pagkawala ng pera, kundi ng pagkakita sa isang taong inakala nilang matagal nang patay. Maya-maya ang kanyang telepono ay tumunog. Isang mensahe mula kay Lucila. Ang bait ay kinagat. Leandro is scrambling to move assets to dummy companies. Pinapanood na natin sila. Hindi sumagot si Trina. Sa halip, binuksan niya ang isang maliit na sobre na nakuha niya kaninang umaga mula sa kanyang tagapagmatsyag. Sa loob nito ay mga larawan ni Pilar. Ang kanyang anak na nakasuot ng uniforme ng eskwelahan ay naglalakad sa parke kasama si Carmela. Nakita ni Trina ang pagtawa ni Pilar, isang tawang puno ng saya, na inakala ni Carmela na siya ang dahilan. Pero sa mga mata ni Pilar may bakas ng kalungkutan na tila hindi maipaliwanag. Pilar, bulong ni Trina, ang pangalan yung anak ay parang isang panalangin. Hindi ko hahayaan na mamuhay ka sa ilalim ng mga kasinungalingan nila. Habang minamaneho niya ang sasakyan palabas ng Makati, biglang humarang ang isang itim na SUV sa kanyang dinadaanan. Napilitan si Trina na magpreno ng biglaan. Ang tunog ng mga gulong na kumakapit sa semento ay umalingaw-ngaw sa tahimik na parking area. Bumaba ang bintana ng SUV at lumitaw ang mukha ni Leandro. Hindi na ito ang Leandro na nakita niya sa loob ng conference hall na nakasuot ng mamahaling suit. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sino ka? Sigaw ni Leandro, ang boses ay puno ng desperation. Anong kailangan mo sa kumpanya ko? Sino ang nagpadala sa iyo? Hindi natinag si Trina. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bintana ng kanyang sasakyan. Hinarap niya ang asawang dati ay kanyang iniligtas mula sa kapahamakan, ang lalaking pumatay sa kanyang nakaraan. Sa kabila ng bintana, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Si Leandro ay tila nakakita ng multo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, ang kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela ay nanginginig ng malakas. Ang kailangan ko, Sagot ni Trina, ang kanyang boses ay kalmado, tila isang malamig na hangin sa gitna ng init ng gabi. Ang kailangan ko ay ang katotohanan, Leandro. At ang katotohanan ay hindi isang bagay na mabibili ng pera o maitatago sa ilalim ng mga pekeng dokumento. Baliw ka, sagot ni Leandro, ang kanyang boses ay pumipyok. Hindi mo kilala ang binabangga mo. Ang mga Alcantara ay hindi basta-basta bumabagsak. Lahat ng bagay na itinayo sa kasinungalingan ay tiyak na babagsak. Sagot ni Trina bago niya muling itaas ang bintana ng kanyang sasakyan. Hindi na siya naghintay ng sagot. Mabilis niyang inabante ang kanyang kotse at nilampasan ang SUV ni Leandro. Habang papalayo siya, naramdaman niya ang isang matamis na kaba. Alam niyang nagsimula na ang laro. Sa bawat paggalaw niya, pinuputol niya ang mga tali ng puppeteer na si Leandro. Ang susunod na hakbang ay hindi na lang pera. Ang susunod na hakbang ay ang puso ng kanilang imperyo. Pagdating niya sa isang tahimik na kapihan sa labas ng lungsod, nakita niya si Rosenda, ang dati niyang accounting mentor, na nagtaksil sa kanya. Ang matanda ay naghihintay na kayuko at tila hinihintay ang hatol. Trina, wika ni Rosenda nang makita siya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko akalain na makikita kitang muli. Umupo si Trina sa harap nito.
Hindi ako bumalik para maging kaibigan mo, Rosenda. Bumalik ako para malaman kung hanggang saan ang kayang gawin ng konsensya mo bago ka tuluyang malunod sa kasinungalingan ng pamilyang Alcantara. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng kapehan ay tila isang marahang palakpak na sumasabay sa pintig ng puso ni Rosenda. Ang matanda ay hindi makatingin ng diretso kay Trina. Ang kanyang mga kamay na dati ay mabilis at sanay sa pag-aayos ng mga ledger ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang tasa ng kape. Trina, simula ni Rosenda ang boses ay parang tuyong dahon na nadudurog. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Ang ginawa ko kay Carmela, ang pagtaksil ko sa'yo, ito ang multo na humahabol sa akin gabi-gabi. Tiningnan lamang siya ni Trina. Hindi siya nagpakita ng galit ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katotohanan. Hindi ko kailangan ng iyong pagsisisi, Rosenda. Ang kailangan ko ay ang katotohanan tungkol sa mga dokumentong itinago mo bago mo ginawa ang pagkakamaling iyon. Napasinghap si Rosenda. Ang lahat ng original na record ng mga transaksyon ni Leandro, ang mga pondong inilipat niya sa pangalan ni Carmela. Itinago ko sila. Akala ko kung hawak ko ang mga ito magkakaroon ako ng control. Pero ang mga Alcantara, mas mapanganib sila kaysa sa inakala ko. Nasaan ang mga dokumento na? Tanong ni Trina, ang boses ay sapat lang para marinig ng matanda. Nasa isang vault sa Laguna, tinbulong ni Rosenda. Pero Trina, mag-ingat ka. Alam nilang may kulang sa mga files na sinira nila nung gabing iyon. Hinahanap nila ako. Kung malalaman nilang kinausap kita, hindi nila ako patatawarin. Habang nag-uusap sila, ang mga mata ni Trina ay mabilis na humahanap ng mga palatandaan sa paligid. Napansin niya ang isang itim na kotse na nakahinto sa tapat ng kapehan. Ang mga bintana nito ay tinted ngunit ramdam niya ang titig mula sa loob. Alam niya ito. Ang mga Alcantara ay hindi tumitigil. Rosenda, kailangan nating umalis dito. Wika ni Trina ng mahinahon. Sumama ka sa akin. Ngayon din. Ngunit bago pa man sila makatayo, bumukas ang pinto ng kapehan. Pumasok ang dalawang lalaki na nakasuot ng madidilim na jacket. Ang kanilang mga kilos ay kalkulado, ang uri ng mga taong hindi nagtatanong bago kumilos. Si Carmela ang nagpadala sa kanila. Trina, tumakbo ka. Sigaw ni Rosenda, biglang nagkaroon ng lakas ng loob na harangan ang daan ng mga lalaki. Nagkagulo sa loob ng kapehan. Ang mga customer ay nagtatakbuhan palabas. Ang mga baso ay nagkabasagan sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, hinila ni Trina si Rosenda patungo sa likod na pinto. Ang bawat segundo ay mahalaga. Naririnig niya ang mabibigat na yabag ng mga lalaki sa kanyang likuran. Dito kaya hila ni Trina kay Rosenda patungo sa isang eskinita kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Pagsakay nila, mabilis na pinaharurot ni Trina ang kotse. Sa rearview mirror, nakita niya ang mga lalaki na sumasakay din sa kanilang sasakyan. Nagsimula ang isang habulan sa gitna ng ulan. Ang bawat liko ay parang sayaw sa bingit ng kamatayan. Bakit mo pa ako inililigtas, Trina? Tanong ni Rosenda habang nakakapit sa upuan. Ng muka ay puno ng takot at pagtataka. Dapat ay hinayaan mo na lang akong makuha nila. Dahil kung papatayin ka nila, mawawala ang susi sa katotohanan, sagot ni Trina habang mabilis na iniiwasan ang isang truck sa kalsada. At dahil sa kabila ng lahat, ikaw ang nagturo sa akin kung paano magbilang, hindi ko hahayaang ang huling record ng buhay mo ay ang pagiging alipin ng mga Alcantara. Sa kabila ng panganib, isang kakaibang kapayapaan ang nadama ni Trina. Hindi na siya ang biktima na tumatakbo para sa kanyang buhay. Siya na ngayon ang nagpapatakbo ng laro. Pagliko niya sa isang makipot na kalsada na puno ng trapiko, nawala niya sa paningin ang sasakyan ng mga lalaki. Huminto siya sa isang ligtas na lugar. Paghinto ng makina, huminga siya ng malalim. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa bubong ng sasakyan, ngunit sa loob ang tanging tunog ay ang kanilang mabibigat na paghinga. Ibibigay mo sa akin ang lokasyon ng vault, utos ni Trina, hindi na ito pakiusap. At pagkatapos nito, Rosenda, magdesisyon ka. Kung magiging saksi ka, mabibigyan kita ng proteksyon. Kung hindi, ikaw ang pipili kung saan mo gustong magtapos. Tumango si Rosenda, ang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Trina na ang pader ng pagsisinungaling ni Carmela ay nagsisimula ng gumuho. Ang vault ay matatagpuan sa isang lumang chapel sa Laguna, isang lugar na nakalimutan na ng panahon.
Habang binubuksan ni Rosenda ang maliit na cabinet sa likod ng altar, ang bawat paggalaw niya ay tila isang paghahandog sa mga kasalanan ng nakaraan. Dito tubulong ni Rosenda inilabas ang isang lumang hard drive at ilang pirasong folder. Ito ang lahat ng records bago nila ako pinilit na burahin ang server. Kinuha ni Trina ang mga gamit. Ang bigat ng hard drive sa kanyang kamay ay tila mas mabigat pa sa ginto. Ito ang katotohanang matagal na hinahanap ang susi na magbubukas sa rehas ng bilangguan para sa mga Alcantara. Ngunit bago pa man niya ito mailagay sa loob ng kanyang bag, isang pamilyar na boses ang pumutol sa katahimikan ng kapilya. Akala mo ba ganun kadali ang lahat, Trina? Mula sa anino ng altar lumabas si Carmela. Ang kanyang mukha ay puno ng pait, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi siya nag-iisa, kasama niya ang ilang lalaking nakaitim na kanina lamang ay hinahabol sila. Carmela. Wika ni Trina, ang boses ay matatag, walang bakas ng pangamba. Hindi ka ba napapagod? Ang pagtakbo sa kasinungalingan ay nakakaubos ng lakas. Ang kasinungalingan ang nagbigay sa akin ng lahat. Sigaw ni Carmela. Ang buhay na dapat ay sa akin. Ang ama na dapat ay nagmahal sa akin. Bakit kailangan mong bumalik para bawiin ang lahat? Hindi ko binabawi ang sa akin. Sagot ni Trina habang dahan-dahang lumalapit. Binabawi ko ang hustisya na ninakaw ninyo sa mga manggagawa sa aking anak at sa aking sarili. Biglang lumapit si Carmela at inagaw ang hard drive mula sa kamay ni Rosenda. Sa isang mabilis na kilos ibinato niya ito sa sahig at tinapakan ng paulit-ulit. Ang tunog ng nababasag na piyesa ng hard drive ay tila isang paghagupit sa puso ni Trina. Tapos na ang larumot na wika ni Carmela na may mapanirang ngiti. Wala na ang ebidensya. Ano pa ang laban mo? Ngunit hindi sumigaw si Trina. Hindi siya lumaban. Sa halip ngumiti siya ng matamis, isang ngiti na nagpatindig sa balahibo ni Carmela. Sa tingin mo ba si Trina na binuo ng takot ang haharap sa iyo ngayon? Tanong ni Trina. Alam kong susundan mo kami. Alam kong hindi mo papabayaan ang hard drive na ito. Kaya bago pa tayo pumunta rito, ang lahat ng files sa hard drive na yan ay na-upload na sa cloud ng isang law firm na hindi ninyo kayang bayaran. Napaatras si Carmela. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Nagsisinungaling ka. Bakit hindi mo subukang tawagan ang abogado ninyo? Sagot ni Trina. Sigurado akong natatanggap na nila ang mga kopya ngayon din. Sa sandaling iyon, ang tunog ng sirena ng pulisya ay umalingaw-ngaw sa labas ng kapilya. Hindi lang ito basta pagdating ng mga awtoridad. Ito ay ang katapusan ng malayang buhay ni Carmela. Ang babaeng dati ay akalang siya ang nagpapatakbo ng laro, ay biglang naging biktima ng sarili niyang paranoia. Si Rosenda na kanina ay takot ay humakbang pasulong at humarap sa kanyang anak. Tama na, Carmela. Ang paghihiganti mo ay hindi magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Ang katotohanan ang natatanging paraan para malaya tayo. Habang dinadala ng mga pulis si Carmela palabas, hindi man lang lumingon ang babae kay Trina. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan, ang kanyang mga pangarap ng kapangyarihan ay naglaho kasama ng mga basag na piraso ng hard drive sa sahig. Naiwan si Trina sa loob ng kapilya. Ang katahimikan ay muling naghari, ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikan ng tagumpay. Hindi pa tapos ang lahat, ngunit ang pinakamalaking hadlang ay nalampasan na. Sa kabila ng ingay ng mga sirena sa labas ng kapilya, nanatiling nakatayo si Trina sa gitna ng katahimikan. Ang hangin ay amoy alikabok at lumang kahoy, ngunit para sa kanya ito, ang amoy ng bagong simula. Ang pagkakahuli kay Carmela ay isang malaking tagumpay, ngunit alam ni Trina na hindi pa nito natatapos ang lahat. Ang pangunahing arkitekto ng kanyang pagbagsak, si Leandro, at ang kanyang ina na si Doña Salvacion, ay malaya pa rin nagtatago sa likod ng kanilang kayamanan at impluensya. Habang naglalakad siya palabas ng kapilya, nakita niya si Aling Bining na naghihintay sa tapat ng isang sasakyan. Ang babaeng dati ay tagapagpakalat ng tsismis, ay mukhang balisa ang kanyang mga mata, ay pabalik-balik sa direksyon ng mga pulis. Trina Pawn, tawag ni Bining, ang boses ay mahina at puno ng pag-aalinlangan. Nabalitaan ko ang nangyari kay Carmela. Ang buong Manila ay nag-uusap na tungkol sa pag-aresto sa kanya. At ano ang sinasabi nila, Bennington? Tanong ni Trina nang hindi humihinto. Sinasabi nilang biktima siya ng isang malaking frame-up, sagot ni Bining.
Si Doña Salvacion ay naglabas ng pahayag. Sinasabi nilang ikaw bilang Trinidad Villarreal ay gumagamit ng pera para suhulan ang mga autoridad at sirain ang pangalan ng pamilya Alcantara. Napahinto si Trina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Siyempre hindi sila susuko ng ganoon lang. Ang isang sawa na napapaligiran ay lalong nagiging mabagsik. May nakuha akong video. Pagpapatuloy ni Bining ang kanyang mga kamay, ay nanginginig habang inilalabas ang kanyang telepono. Noong gabing inilubog ang sasakyan mo, hindi ako ang unang dumating sa lugar. Pero nakapag-record ako ng isang bahagi ng pag-uusap. Akala ko noon wala itong halaga pero ngayon, alam ko na kung bakit mo ako hinahanap. Ipinakita ni Bining ang isang digital file sa kanyang cloud account. Sa video madilim ang paligid, ngunit malinaw ang boses ni Leandro. Pagkatapos ng gabing ito wala na siyang pagkakataong magsalita pa. Siguraduhin mong hindi makikita ang kahit anong bakas. Kasunod nito ay ang boses ni Carmela na sumasagot. Huwag kang mag-alala, Leandro. Ang dumi ko sa binti ay hindi magiging hadlang sa pagkuha ko ng lahat ng kailangan natin. Ang boses sa video ay tila isang matalim na kutsilyong humahawi sa bawat kasinungalingan. Ito ang nawawalang piraso ang direktang pag-amin sa krimen. Hindi na nila maikakaila ang pagtatangka sa kanyang buhay. Bakit mo ito tinatago ng matagal, Bining Pachan? Tanong ni Trina. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka, ngunit wala ng galit. Dahil natatakot ako sa kanila, Ima, sagot ni Bining. Pero mas natatakot na ako ngayon sa sarili ko. Narealize ko dahil sa mga balitang ipinakalat ko, may mga pamilyang nawalan ng hanap buhay, may mga taong nasira ang dangal. Trina, gusto kong itama ang lahat. Kinuha ni Trina ang device mula kay Bining. Ang bawat sandali sa video ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na ang katapusan ng kanilang imperyo. Hindi lang ito tungkol sa pera o negosyo. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kanyang dignidad bilang isang asawa, bilang isang ina, at bilang isang tao. Hindi kita mapapatawad sa isang iglap, Bining Patan, wika ni Trina, habang pinapanood ang video ng paulit-ulit. Pero kung gagamitin mo ang iyong boses para ilabas ang katotohanan ito sa publiko, ito ang magiging unang hakbang mo patungo sa pagbabayad sa lahat ng pinsalang nagawa mo. Sumakay si Trina sa kanyang sasakyan at tiningnan ang mga bituin sa langit na unti-unting lumilitaw sa gitna ng naghihiwalay na mga ulap. Ang bawat revelasyon ay nagdadala sa kanya palapit sa katarungan, ngunit ramdam niya ang bigat ng katotohanang kailangan na niyang harapin ang kanyang anak. Sa loob ng ilang oras ang buong mundo ay malalaman ang tunay na kulay ng mga Alcantara. At si Pilar ang magiging pinakamahirap na kausapin sa lahat. Sa loob ng kanyang isipan isang pangako. Ang binuo niya hindi na siya papayag na ang kanyang anak ay lumaki sa isang mundo kung saan ang katotohanan ay itinuturing na kasalanan. Ang pagbabalik ni Trina ay hindi na lang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang pundasyong hindi kayang buwagin ng anumang ginto o kasinungalingan. Ang hotel ballroom sa Makati ay punong-puno ng mga bituin ng lipunan, mga negosyante at mga mamamahayag na sabik na makakuha ng kahit katiting na detalye sa iskandalong bumabalot sa pamilya Alcantara. Sa gitna ng entablado nakatayo si Leandro, ang kanyang mukha ay pilit na pinapanatili ang pagiging profesional sa harap ng mga kamera, habang sa kanyang tabi ay ang kanyang ina na si Doña Salvacion na nakasuot ng itim na traje de mestiza na tila isang simbolo ng kanilang huwad na pagluluksa. Ang layunin ng pagpupulong na ito. Simula ni Leandro ang boses ay matatag, ngunit may bakas ng panginginig. Ay upang patunayan na ang lahat ng paratang laban sa aming kumpanya at sa aking pamilya ay bahagi lamang ng isang malisyosong kampanya ng isang mapagsamantalang tao na nagtatago sa ilalim ng pangalang Trinidad Villarreal. Nagpalakpakan ang ilang bayarang taga-suporta, ngunit ang ingay ay mabilis na nilamon ng isang nakakabinging katahimikan nang bumukas ang malalaking pintuan ng ballroom. Naglakad si Trina patungo sa entablado. Hindi siya tumatakbo, hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang niya ay tila isang martilyong tumutunog sa bawat pagtama ng kanyang takong sa sahig na marmol. Sa kanyang likuran ay isang pangkat ng mga opisyal ng gobyerno at si Attorney Lucila na may hawak na makapal na folder ng mga ebidensya. Mapagsamantalang tao, Leandro,
Tanong ni Trina, ang boses ay umalingaw sa buong bulwagan. O baka naman natatakot ka lang na ang multo na sinusubukan mong ilibing ay buhay na buhay at handang magsalita. Bumaba si Leandro sa entablado, ang kanyang mukha ay napuno ng galit. Huwag kang maglakas loob na pumasok dito, Trinidad. Ang kumpanyang ito ay pag-aari ko. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa pawis at dugo ng mga manggagawang ninakawan mo, sagot ni Trina. Humarap siya sa mga mamamahayag at sa mga investor na kanina lamang ay nakikinig sa mga kasinungalingan ni Leandro. Hindi ako narito para makipagtalo. Narito ako para ibigay ang sagot sa tanong na matagal nang iniwan ng mga Alcantara. Itinaas ni Attorney Lucila ang isang tablet na konektado sa malaking screen ng ballroom. Sa isang pindot, ang video na nakuha mula kay Bining ay nagplay. Ang boses ni Leandro na nagsasabing, pagkatapos ng gabing ito, wala na siyang pagkakataong magsalita pa, ay umalingaw sa bawat sulok ng silid. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Leandro at Doña Salvacion. Nagkagulo ang mga mamamahayag. Ang mga camera flash ay tila mga kidlat na bumabalot sa pamilya Alcantara. Si Doña Salvacion ay napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa pagkapit sa kanyang baston. Ito ang aking asawa, wika ni Trina, habang nakatingin ng diretso kay Leandro na ngayon ay halos hindi na makahinga sa kahihiyan. Ito ang pamilyang itinuring kong mundo, pero ang mundo na ito ay binuo sa pagpatay at pagtataksil. Biglang bumukas ang pinto sa gilid at pumasok si Pilar. Ang 16 na taong gulang na anak ay nakatayo sa dulo ng pasilyo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang pinapanood ang lahat ng nangyayari. Ang kanyang paningin ay nagpalipat-lipat sa kanyang ama na ngayon ay lantad na ang krimen at sa babaeng nakatayo sa entablado, ang babaeng inakala niyang hindi na niya muling makikita. Inay, ang bulong ni Pilar, isang boses na halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga tao. Tumigil ang mundo ni Trina. Ang lahat ng kanyang paghahanda, ang lahat ng kanyang matatapang na salita, ay tila naglaho nang makita ang mukha ng kanyang anak. Nakita niya ang kalituhan, ang sakit, at ang pagtataka sa mga mata ni Pilar. Alam ni Trina na sa sandaling ito ang kanyang tagumpay sa batas ay simula pa lamang ng kanyang pakikipaglaban para sa puso ng kanyang anak. Bumaba si Trina mula sa entablado, hindi na iniintindi ang mga reporter o ang mga pulis na papalapit na para arestuhin si Leandro. Ang tanging mahalaga para sa kanya ay ang makalapit kay Pilar. Pilar, anak, wika ni Trina, ang boses ay puno ng panginginig. Nandito ako at hinding-hindi na kita iiwanan muli. Ngunit umatras si Pilar, ang kanyang mukha ay puno ng luha. Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko. Ang lahat ang sinabi nila sa akin. Puro kasinungalingan ba? Sa gitna ng kaguluhan ng Imperyong Alcantara na unti-unting gumuho, ang pinakamalaking laban ni Trina ay nagsisimula pa lamang ang pagbawi sa tiwala ng isang anak na nalason ng mga taong dapat ay nagprotekta sa kanya. Habang inilalabas ng mga pulis si Leandro mula sa ballroom, hindi man lang ito lumingon kay Pilar. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig, ang kanyang pagkatao na dati ay puno ng yabang ay tila natunaw na sa harap ng mga kamera. Si Doña Salvacion naman, sa kabila ng pagiging matanda, ay pilit na nananatiling matigas ang mukha, bagamat ang bawat hakbang niya ay nanginginig. Bago siya tuluyang isakay sa sasakyan ng mga awtoridad, lumingon siya kay Trina at bumulong ng isang sumpa na kasing talim ng yelo, ngunit hindi na ito nag-iwan ng anumang marka sa pagkatao ni Trina. Si Carmela, na nauna ng dinakip sa kapilya, ay nakatayo sa gilid, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na humalo sa matinding pagsisisi. Trina, kautaan, niya. Sigaw niya habang hila-hila ng mga opisyal. Akala mo ba ay tapos na ito? Ang pagkatao mo ay nakatali sa akin. Tayong dalawa ay parehong biktima ng mga Alcantara. Hindi sumagot si Trina. Tiningnan lamang niya ang kapatid sa ama na minsan niyang itinuring na matalik na kaibigan. Ang galit ay wala na. Ang tanging natitira na lamang ay ang malalim na awa.
Alam ni Trina na sa bilangguan ang pinakamalaking parusa para kay Carmela ay hindi ang bakal na rehas, kundi ang pagharap sa sarili niyang mga nagawa. Bumaling si Trina kay Pilar. Ang dalagita ay nakatayo sa gitna ng nagkakagulong ballroom, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Maraming mga tao ang nakatingin sa kanila, mga reporter, mga investors. Mga taong dati ay nakikipagkumpetensya sa kanila. Pilar, tawag ni Trina ng mahinahon. Inilabas niya ang isang lumang kwintas na may pendant na bituin, ang paborito ni Pilar noong siya ay bata pa. Ito ang nawala noong gabing inakala nilang wala na ako. Itinago ko ito sa bawat sandali na hindi kita kasama. Nanginginig na kinuha ni Pilar ang kwintas. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa metal na pamilyar sa kanyang memorya. Sabi ni Papa, iniwan mo kami dahil ayaw mo na sa amin. Sabi ni Tita Carmela, ang perang ninakaw mo ang ginamit mo para mamuhay ng maganda sa ibang bansa habang ako ay nagdurusa. Anak, hindi kita kailanman iniwan. Wika ni Trina, ang boses ay puno ng pagmamakaawa na hindi mapapantayan ng anumang kapangyarihan. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa iyo. Ang mga kasinungalingan nila ang pader na humarang sa atin. Biglang lumapit si Attorney Lucila, ang kanyang mukha ay seryoso ngunit hindi mapagkunwari. Pilar, may mga dokumento at video na magpapatunay sa lahat ng sinabi ng iyong ina. Hindi mo kailangang maniwala agad. Basahin mo lang at kung may tanong ka, narito kami. Ngunit hindi tumugon si Pilar. Tumingin siya sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng sakit na tila hindi kayang hilumin ng isang gabi lamang. Kailangan ko ng oras, inay. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pagtitiwala sa isang taong inakala kong patay na. Umatras si Pilar at mabilis na naglakad palabas ng ballroom. Hindi siya hinabol ni Trina. Alam niya na ang sugat na nilikha ng mga Alcantara sa puso ng kanyang anak ay hindi matatahi ng isang pagyakap lamang. Ito ay mangangailangan ng pasensya, ng katotohanan at ng oras. Naiwan si Trina sa gitna ng maingay na silid. Ang imperyo ng Alcantara ay bumagsak na, ang mga may sala ay nasa kamay na ng batas, ngunit ang tagumpay ay ramdam niya na may kulang. Tumingin siya sa labas ng malaking bintana ng ballroom. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila libo-libong maliliit na bituin sa ibaba. Alam niyang ito na ang simula ng kanyang tunay na laban, hindi na laban sa mga kaaway, kundi laban sa distansyang nilikha ng mga kasinungalingan sa pagitan nila ng kanyang anak. Bumuntong hininga siya. Ang bawat laban ay may kapalit at ang sa kanya ay ang paghihintay. Sa bawat araw na darating, ipapakita niya kay Pilar kung sino talaga ang kanyang ina, hanggang sa ang pader na binuo ng mga Alcantara ay tuluyan ng gumuho. Ang mga sumunod na linggo ay naging tahimik at mabigat. Ang mga pahayagan ay puno pa rin ng mga ulat tungkol sa pagbagsak ng imperyong Alcantara. Ngunit para kay Trina, ang tunay na laban ay wala na sa mga korte o sa mga boardroom. Ito ay nasa loob ng isang maliit na apartment kung saan pansamantalang nanirahan si Pilar matapos ang pagkakaaresto ng kanyang ama. Sa bawat pagdalaw ni Trina, dala niya ang mga paboritong pagkain ni Pilar. Noong bata pa ito, mga simpleng pagkain na hindi na nakikita sa hapagkainan ng pamilyang Alcantara. Inilalagay niya ang mga ito sa mesa at tahimik na naghihintay. Madalas nakaupo lamang si Pilar sa isang sulok, nakatutok sa kanyang mga libro, habang ang kanilang usapan ay limitado lamang sa mga tugon na opo at hindi po. Alam mo ba, Pilar, wika ni Trina isang hapon habang inaayos ang mga bulaklak sa florera. Noong ikaw ay 5 taong gulang, mahilig kang mangolekta ng mga bato sa tabing dagat. Sabi mo ang bawat bato ay may kwento ng dagat. Sabi ko naman sa iyo, ang bawat tao ay may kwento rin, pero kailangan nating maging matiyaga para marinig ang katotohanan. Hindi sumagot si Pilar, ngunit huminto ang kanyang pagbabasa. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa pahina ng libro. Hindi ko ina-expect na patawarin mo ako agad, patuloy ni Trina. Alam ko ang sakit ng pagtitiwala sa maling tao. Ang tanging hiling ko lang ay huwag mong isara ang iyong puso sa lahat ng bagay dahil sa ginawa nila sa atin. Pagkalipas ng ilang minuto, tumayo si Pilar. Lumapit siya sa hapag at kinuha ang isang basong tubig. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Bakit kailangang dumaan sa lahat ng ito? Bakit hinayaan mong isipin ko na iniwan mo kami? Ang boses ni Pilar ay nanginginig. Dahil ang mundong kinalakihan ko ay binuo sa mga pader na gawa sa iyong mga lihim
at sa kanilang mga kasinungalingan. Minsan hindi ko na alam kung alin ang totoo. Lumapit si Trina at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Pilar. Dahil akala ko kung itatago ko ang katotohanan, mapoprotektahan kita. Iyon ang pagkakamali ko, anak. Naisip ko na ang pagpapakitang lakas ay ang pagpasan sa lahat ng mag-isa. Pero nalaman ko ang tunay na lakas ay ang pag-amin na kailangan natin ng isa't isa. Tahimik na tumulo ang luha ni Pilar. Hindi ito ang malakas na pag-iyak ng isang bata, kundi ang malalim na hagulgol ng isang dalagita na nagsisimula ng makakita ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Natatakot ako, inay. Bulong ni Pilar. Nandito ako, ang sagot ni Trina habang niyayakap ang kanyang anak. Sa yakap na yon, tila natunaw ang lahat ng distansyang nalikha ng mga nakaraang taon. Sa labas ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa loob ng silid. Hindi pa perpekto ang lahat. Marami pang tanong, maraming sugat na kailangang gamutin. Ngunit sa sandaling iyon, ang pagkakaunawaan na nagsisimulang mabuo ay mas mahalaga kaysa sa anumang milyong peso na nabawi ni Trina. Sa kabilang dako ng lungsod si Lucila ay pinagmamasdan ang mga dokumento sa kanyang opisina. Alam niyang ang pagbabalik ni Trina ay hindi lamang para sa paghihiganti. Ito ay para sa pagbuo ng isang buhay na tunay na malaya. Pinunit niya ang ilang mga kontratang may maling probisyon na dati ay itinabi niya para kontrolin si Trina. Napagtanto niya na ang babaeng binalikan niya mula sa Vachta ay hindi na maaaring kontrolin ng kahit sino. Si Trina sa kanyang pag-uwi ay tumingin sa langit. Hindi na siya naghahanap ng katarungan sa labas. Ang katarungan ay nasa loob na niya, ang pagkakaroon ng lakas na magpatawad at ang pagkakataong bumuo muli ng pamilya kahit na ang pundasyon ay kailangang simulan mula sa simula. Ang paglipas ng panahon ay tila isang marahang agos ng ilog na unti-unting naglilinis sa mga latak ng nakaraan. Sa loob ng ilang buwan, ang apartment ni Pilar ay hindi na lamang naging silungan, kundi naging pugad ng mga maliliit na tagumpay. Mula sa pagluluto ng paboritong adobo ni Pilar hanggang sa mahahabang kwentuhan sa balkonahe, sa ilalim ng liwanag ng buwan, unti-unting nabubuo ang mga piraso ng kanilang relasyon. Inay, nakita ko sa balita, si Papa. Hinihiling niya na madalaw ko siya sa kulungan, wika ni Pilar isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga lumang gamit. Ang kanyang boses ay kalmado, wala na ang talim ng galit na dati ay laging naroon. Huminto si Trina sa pagtutupi ng mga damit. Tumingin siya sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ano ang nararamdaman mo tungkol doon, Pilar? Hindi ko alam, tigwagkab. Bye, itkilam. Sagot ng dalagita sabay tingin sa labas ng bintana. Dati akala ko siya ang bayani ko. Ngayon nakikita ko na siya bilang isang tao na nagkamali ng malaki. Hindi ko alam kung kaya ko siyang patawarin, pero sa tingin ko kailangan ko siyang makita para tuluyan ko ng maiwan ang sakit na ibinigay niya sa akin. Tumango si Trina. Ang pagdalaw sa kanya ay hindi nangangahulugang kinakampihan mo siya. Ang pagdalaw sa kanya ay para sa iyong sariling kapayapaan. Nandito lang ako, Pilar. Sa bawat desisyon mo, susuportahan kita. Kinabukasan, hinatid ni Trina si Pilar sa harap ng pasilidad kung saan ikinulong si Leandro. Ang paghihintay ni Trina sa labas ay puno ng mga alaala ng lalaking minsan niyang minahal ng buong puso at ang lalaking pumatay sa babaeng siya noon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanginginig. Ang kanyang pagkatao ay hindi na nakadepende sa pag-iral o pagbagsak ni Leandro. Pagkalipas ng isang oras, lumabas si Pilar. Ang kanyang mukha ay hindi bakas ng puot, kundi ng isang kakaibang liwanag ng pagtanggap. Ano ang nangyari, Count? Tanong ni Trina nang sumakay ang anak sa kotse. Sinabi niya na nagsisisi siya. Sagot ni Pilar habang nakatingin sa malayo. Pero alam ko nagsisisi siya dahil nawala ang lahat ng yaman at kapangyarihan niya, hindi dahil sa sakit na idinulot niya sa atin. Sinabi ko sa kanya na hindi ko siya pwedeng patawarin ngayon at baka hindi ko na rin magawa habang buhay. Pero sinabi ko rin na hindi ko na siya kinamumuhian. Wala na siyang kapangyarihan sa akin, inay. Tapos na ang kontrol niya sa buhay ko. Naramdaman ni Trina ang isang matinding kagalakan sa kanyang dibdib. Ang kanyang anak ay tunay na malaya na. Hindi ito dahil sa batas, hindi dahil sa perang nabawi, kundi dahil sa paglaya ng puso ni Pilar mula sa tanikala ng nakaraan.
Sa mga sumunod na araw, nagsimulang ayusin ni Trina ang mga huling detalye ng mga kumpanya. Inilipat niya ang malaking bahagi ng pagmamay-ari sa mga employee trust fund, sinisiguradong ang bawat manggagawa ay magkakaroon ng seguridad sa trabaho. Hindi na ito ang imperyo ng mga Alcantara, ito na ang kumpanya ng mga taong nagtatrabaho ng tapat. Habang naglalakad siya sa lobby ng kumpanya, nakita niya ang mga trabahador na ngumingiti sa kanya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Ang babaeng dati ay pinagtsismisan, ang babaeng itinapon sa bangin ay bumalik hindi bilang isang reyna ng puot, kundi bilang isang leader na may malasakit. Ang kabanata ng paghihiganti ay sarado na. Ang natitira na lamang ay ang kabanata ng pamumuhay ng may katotohanan. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Pilar ng isang mahigpit na yakap. Inay, salamat. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Sa yakap na yon naramdaman ni Trina na sa wakas siya ay nakauwi na rin. Hindi sa isang mansyon, hindi sa isang imperyo, kundi sa lugar kung saan siya tunay na nagmamay-ari sa puso ng kanyang anak at sa kapayapaan ng kanyang sariling kaluluwa. Ang huling yugto ng pagtutuos ay hindi naganap sa loob ng isang madilim na silid, kundi sa isang maliwanag at tahimik na silid hukuman. Ito ang araw ng paghatol sa mga Alcantara. Ang hangin sa loob ay amoy ng lumang papel at katarungan. Sa harap ng hukom nakaupo sina Leandro Carmela at Doña Salvacion. Wala na ang mga mamahaling suit at alahas. Ang kanilang mga mukha ay pagod-puno ng bakas ng mga buwang ginugol sa loob ng rehas. Tumayo si Trina sa harap ng mga hurado. Ang kanyang boses na dati ay nanginginig sa takot ngayon ay matatag at puno ng conviction. Hindi siya bumigkas ng mga salitang puno ng puot. Sa halip ibinahagi niya ang mga dokumento, ang mga record ng mga manggagawang ninakawan ng kinabukasan, at ang video na nagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga nila sa buhay ng isang tao. Hindi ko ito ginawa para makita silang magdusa. Wika ni Trina habang nakatingin sa mga matang dati ay humahamak sa kanya. Ginawa ko ito upang patunayan na ang bawat pagkilos ay may kaakibat na pananagutan. Ang karangalan ay hindi nakukuha sa pangalan ng pamilya. Ito ay binubuo sa pamamagitan ng katapatan. Nang basahin ng hukom ang hatol, ang habambuhay na pagkabilanggo para sa konspirasyon sa pagpatay at malawakang fraud, walang sigawan sa loob ng silid. Tanging ang marahang pagtulo ng luha ni Doña Salvacion ang bumasag sa katahimikan. Si Leandro ay yumuko tila tinatanggap ang bigat ng kanyang sariling mga kasalanan, habang si Carmela ay nanatiling nakatitig sa kawalan ng kanyang mga pangarap ng pagiging reyna ay tuluyang naglaho sa hangin. Paglabas ni Trina sa korte, sinalubong siya ng liwanag ng hapon. Si Pilar ay naroon naghihintay sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa pagkakataong ito, walang pader na namamagitan. Hindi nila kailangang magsalita. Ang bawat isa sa kanila ay alam na ang pahinang ito ng kanilang buhay ay tapos na. Inay, tapos na ba? Tanong ni Pilar, habang hinahawakan ang kamay ng kanyang ina. Tapos na ang pagtakbo natin sa nakaraan, Pilar, sagot ni Trina. Ngayon magsisimula na tayong maglakad patungo sa hinaharap. Sa malayo nakita ni Trina si Lucila na nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Nagkatinginan silang dalawa. Walang anumang pagkukunwari sa kanilang mga mata. Alam nilang pareho na ang kanilang naging pagsasama ay isang alyansa ng pangangailangan. Ngunit sa huli natuto silang gumalang sa lakas ng isa't isa. Tumango si Lucila bago sumakay sa kotse isang tahimik na pagpapaalam para sa isang kabanatang puno ng mga lihim. Habang naglalakad si Trina at Pilar patungo sa paradahan, naramdaman ni Trina ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang lahat ng bigat na dala niya mula ng gabing iyon. Sa Vachda ang sakit, ang pagtataksil, ang paghahanap ng hustisya ay tila dinala ng hangin papalayo. Ang mundo ay malawak at puno ng mga bagong pagkakataon. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng validation mula sa iba. Siya na ang may-ari ng sarili niyang kwento. Sumakay sila sa sasakyan. Binuksan ni Trina ang bintana, hinahayaan ang sariwang hangin na humampas sa kanyang mukha. Sa radyo isang lumang awitin ang tumutugtog tungkol sa bagong umaga. Sa gitna ng ingay ng lungsod na unti-unting lumulubog sa dilim, alam ni Trina na siya ay handa na. Handa na siyang mabuhay, magmahal, at maging malaya nang hindi na kailangang lumingon pa sa mga multo ng nakaraan.
Isang taon na ang nakalilipas mula noong araw na iyon sa korte. Ang Manila ay muling nagising sa ilalim ng mainit na araw, ngunit para kay Trina ang bawat umaga ay hindi na isang labanan. Ngayon nakatayo siya sa gilid ng bangin sa Batangas, ang mismong lugar kung saan muntik nang matapos ang lahat. Ngunit ang dagat sa ibaba ay hindi na nagdadala ng takot. Ang mga alon ay humahalik sa mga bato na may himig ng kapayapaan. Sa kanyang tabi nakatayo si Pilar. Ang kanyang anak ay malusog at puno ng sigla, suot ang isang simpleng damit, hawak ang isang maliit na bouquet ng mga ligaw na bulaklak. Inay, naisip mo ba kung ano ang buhay natin ngayon kung hindi mo piniling bumalik? Tanong ni Pilar, ang kanyang boses ay malambing, puno ng kuryosidad. Tumingin si Trina sa malawak na abot-tanaw. Kung hindi ako bumalik, baka nanatili akong bilanggo ng isang buhay na walang katotohanan. Ang pagbabalik ko ay hindi lang para sa hustisya, Pilar. Ito ay para sa aking sarili upang malaman na ang halaga ko ay hindi nakasalalay sa kung sino ang kasama ko sa bahay o kung gaano karaming pera ang meron ako. Inilabas ni Trina mula sa kanyang bag ang lumang piraso ng papel, ang orihinal na confession letter na pinilit nilang ipapirma sa kanya noong gabing iyon. Ito ang papel na nagpabagsak sa kanya, ang papel na naging dahilan ng kanyang paghihirap. Dahan-dahan pinunit-punit niya ito at hinayaan na tangayin ng hangin. Hindi na ito isang dokumento ng kahihiyan. Ito ay isang piraso na lamang ng nakaraan na wala ng kapangyarihan sa kanya. Natawad na ba niya? Oo. Hindi dahil karapat-dapat ang mga Alcantara, kundi dahil ang kapatawaran ay ang tanging paraan para hindi na siya manatiling bilanggo ng kanilang mga kasalanan. Nakahanap na ba siya ng kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ay wala sa pagkapanalo sa mga korte, kundi sa pagkakaroon ng lakas na magpatuloy at ang pagkakataong makasama ang kanyang anak nang walang anumang lihim na namamagitan. Ang aral ng ating kwento, anak, wika ni Trina habang niyayakap si Pilar, ay hindi ang paghihiganti. Ito ay ang paniniwala na sa bawat dulo ng isang napakasakit na kabanata, mayroong pahina na naghihintay na isulat, isang pahinang ikaw mismo ang may hawak ng panulat. Naglakad sila palayo. Sa bangin bumalik sa sasakyan, kung saan nagsisimula ang kanilang bagong buhay. Sa harap nila ay hindi na ang dilim ng nakaraan, kundi ang liwanag ng isang umaga na puno ng posibilidad. Trinidad Marquez Alcantara ay wala na. Ang natitira ay si Trina, isang babaeng matapang, malaya at tunay na nagmamahal. Dito nagtatapos ang pagbabalik at dito rin nagsisimula ang tunay na pamumuhay. Ang dagat ay patuloy sa kanyang ritmo, saksi sa isang babaeng hindi lamang bumangon mula sa bangin, kundi natutong lumipad ng higit pa sa inaakala ng sinuman.